Good morning guys. Ito na yung day 8 ko para sa 30-day challenge. Sumaka sa akin sa ano ko. Wala akong maisip na topic ngayon eh. May dinamay ako today. Si Coach Kyle. Yung ginagawa niyo dati, yung sa pinapost niyo doon sa Alam mo, yung last time ko yung laglag yung mga plates sa may sa leg press. Pag ito, yung dating ano, 'di ba, nung hindi pa kayo kumukuha ng parang videographer dito. Kaya ikaw lang nagda-direct nun. Oo, nagnanarrate ka lang. Nagnanarrate lang kami kung anong gagawin. Pero ilang years mo na ginagawa yung ganun? Yung nag-start ka Start ako. Hobby lang kasi siya nung una eh. Parang nung ginagawa ko siya parang nag-i-enjoy lang ako. 2010 ang alam ko meron akong pinaka-unang vlog na kasama yung mga pinsan ko eh. Sa father side eh. Tapos ako din parang, what's up mga kapaa? Mga ganyan, mga introhan ng mga bata kami. Intro kami na ganyan. Tapos yung dalawa kong pinsan na parang bata-bataan ko. Sasabihin ko na ito yung sasabihin mo. Ito naman, yung isa namin kasama, yung isa kong pinsan, maitim na maitim kasi eh. Kasi sabi ko, sabihin mo, ikaw si Anyong Lupa, amo. So ngayon, pag i-intro siya, tapos siyempre tatalon pa ako yung tiga-video nila, tatalon na ganun. Pag talon, what's up mga Anyong Lupa? Ako nga pala, ang inyong ganito, mga ganyang version. Minsan, para bang kung ano lang lumalabas sa bibig mo. Yung magandang magawing video yung hindi nakakaumay. Parang pag kumain ka ng mga matatamis na candy, ganyan. Kumbaga gusto mo pa rin siyang kainin kahit bukas o susunod na araw. Hindi yung parang pag natikman mo na, natikman ko na, ayaw ko na. Parang ganun din dapat yung sequence pagka gumagawa ka ng video eh. Kaya maganda pa din pagka nakuha mo talaga yung yung algorithm talaga ng platform na kung saan ka po-post talaga. Madaming para bang kung kaya mong mas patok talaga kasi yung nakakatuwa eh. Pero yung mga video mo dati, nandun pa rin, nasa YouTube ba? Naka-YouTube pa din. Even inaba ko lang pangalan nung YouTube name ko para hindi talaga masasearch yung Kasi syempre, na nga to eh, parang ko na to eh, parang sabi ko pag may mga anak na ako, parang masaya ipakita ka ako. Ito yung ginagawa ko nung dati, sabi ko ganun. Ito yung kalakas-lakasan ng katupak-tupakan ko. Tapos may intro pa ako noon, yung parang ang B-roll na style na parang magsasalita ako tapos may pakat-pakat siyang gano'n na puro mukha ko, parang tapos pag-iisahin na gano'n. Parang yun yung intro ko, parang nga din. Kasi mahalaga yung parang pagkatapos nung pinaka-catch nung video mo, intro mo na. Gano'n naman ang ginagawa talaga nila, yung parang sinasabi ko nga sa'yo, yung pang-hook mo, tapos yung intro mo, tapos yung pinaka-plot nung istorya nung video mo. So, parang may 3 part ganun? Bali, 4 siya. Kung part. kaya mo yung pinakahuli, kasi hindi ko nagagawa yung huli, kasi mahirap yun, yung parang abangan. Para sa susunod naman. Oo, parang ganun. Parang continuous video dapat, di ba? Para kasing... Pero nag-enjoy ka naman. Okay naman, oo. Tinitingnan mo yung sarili mo tapos nag-edit ka. Sana nakikita ko yung sarili ko na yung pagka nagsasalita ko, bulol. Minsan kinakain ko yung salita ko, ganyan. At least nakikita ko yung kailangan ko pang ayusin. Improve, no? Nung unang kong video, sobrang conscious ako sa camera eh. Parang, puro ako, yung hesitant ako magsalita. Parang ganun. Yun, itong mga tropa ko na to, Kalamba to eh. Sa Laguna Kalamba na to eh. Hindi ako naging trainer sa Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija. Okay. Dami mo palang naikot sa atin, no? Oo. Nakapag-Pampanga ko, Batangas, Valenzuela ang huli ko. Nag-Valenzuela. Valenzuela rin. Samantalang dun sa mother side ko, Sapa lang palagi pag napupunta ako doon lang. Mas parang mas
Sa bagay kasi nung umalis talaga ako sa both side, talagang parang sabi ko kung saan ako dalhin, okay lang. Basta Oo. in the right path lang palagi. Kasi kung ano naman tinanim mo, yun dinaanihin mo eh. Tama. Si Coach Kyle pala, half Vietnamese, half Filipino. Ako no, half-half lang ako. Half-half lang. Pero masayang ano, yung masaya yung mga nakaraan na vlog talaga yung para bang pag pupunta ka doon sa may barangay nyo, Oo. eh di syempre yung mga pinsan mo, share na rin yun, di ba? Tama. May makakalaro. Sabi niya, sasabihin sa'yo, maglalakad kang gano'n. No? Kahit yung fulfilling kasi yung hindi na yung masyado kang makilala eh. Yung para bang yung artwork, kasi yung tawag pa rin siya, artwork pa rin yung content creator eh. Tatawagin, ano ka, pupunta dun, madadaan ka dun sa mga bata. Kasi ako talagang mahilig ako sa mga bata eh. Talagang ganun ako eh. Ganun ang trip ko siguro. Yung parang pag nagko-content creator ako, gusto ko yung para makasama ka sa mga content creator. Talaga, mga bata eh. Kasi nung last time, di ba, nakita mo yung pinakita ko sa yung video, parang hindi nag-click eh. Parang ang hirap, parang ganun. Tapos madadaan ka sa mga bahay-bahay ng mga bata. Minsan pag naglalaro sila sa kanto, Oo. Kuya, samay mo naman ako sa vlog mo. Parang hindi ka na mahihirapan, di ba? Ang hirap kasi mag-convince ng matatanda eh. Oo. Sa totoo lang. So matatanda, dahil hesitant sila, dahil kumbaga hindi nila ira yung nangyaring yan eh. Sa mga bata, yung kasing kinalakihan nila. Parang sasabihin sa iyo, sige na, sama mo na kami. Ganyan. Baga talaga, di ba? Pag yung sila pa yung mamimilit sa'yo na isama mo kami, okay lang yan. Pag matanda kasi, tapos may naisip kang parang i-route nyo, parang talagang hindi naman maiwasan yung parang nahihiya talaga, parang ganyan talaga. Ako naman palagi ko sinasabi sa kliyente ko, doesn't matter naman na sobrang ganda ng physique mo eh. Ang nagmamatter is masaya ka, yung kumbaga na-enjoy Na-enjoy yung mo. life mo, Tama. and the same time, healthy ka, hindi ka yung parang hirap tumayo, hirap hirap Oo. sa mga bagay-bagay na magbuhat. Yun naman yung parang first part ng kaya ka nag-gym eh. Tama ka doon. Stress-free pagka nag-gym ka. Tapos makahanap ka pa ng makakakwentuhan sa gym. Nako, yung 1 oras mo, magiging 2 oras, 3 oras. Kasi minsan, yung mga dating kliyente ko, sabi nila 1 oras lang ako, coach. Pero nung nakabuo sila ng grupo, parang ginagawa ng tahanan yung gym eh. Gym, Di ba? totoo yan. Ang daming realization pag nakita mo ng ang investment nagsisimula sa sarili mo eh. Tama yan. Ganyan nga, lagi ko rin sasabi ko sa sarili ko eh. Kailangan, pag mag-invest ka, dapat lagi sa sarili mo. Kasi, unang-una, yung health mo, yan eh. Yun talaga yung dapat priority mo kasi nga, kung di mo alagaan sarili mo, lagi kang may sakit, ganyan. Mahirapan ka rin. Kung hindi mo magagawa yung mga gusto mong gawin. Tsaka ang hirap mag-money flow. Yung money, hindi magpo-flow sa'yo kasi maubos yung pera eh. Pero yung health mo, pag naubos yan, yari ka na agad eh. Tama. Hindi ka na, Tama ka dun. pag naubos yung health mo, walang revival eh. Pero yung pera kasi pag naubos, pwede mo i-revive eh. Tama Through ka your, dun. skills and talent. Pero ikaw, sa tingin mo, may 3 part eh. May 3 tanong bago. Kasi mamaya alis na ako, so may 3 tanong na lang ako sa'yo. Sige. Ayan, kasi para part naman ng video mo, may 3 Okay. tanong ako. Yung unang tanong, so siyempre, is all about human being yung ginagawa nating content, di ba? So, ano yung pinaka, sa tingin mo, memorable sa'yo in terms na nagsimula kang mag-workout, nagsimula kang priority yung sarili mo? Ano yung mga essence or ano yung mga bagay na realization mo na habang ngayon tumatakbo ka, ano yung planning? Nung una, nag-start ako mag-workout, nag-overweight ako. So, dati, 92 kg. Pero mataba lang ako, taba ako. So, ngayon, napansin ko sa katawan ko na, gakit ako ng stairs, hingal. Tapos yung parang ang bigat ng paramdam ko. Tapos nakita ko, yung parang ang liit ng katawan ko, tapos ang laki ng tiyan ko, ganun. Kasi unang-una, nagkaroon ako ng gout nun eh, gout. Nagka-gout ka na din dati. Gout, tapos mataas yung uric acid ko. So, Nag-maintenance ka nun? Yung sa gout mo, nag-maintenance hindi ako nag-maintenance. Pero
Halos yearly, inatake ako ng gout, saka ng ano, sa kidney stone. Pero buti na lang, yung kidney stone ko, maliit lang, kaya nalalabas naman. Yung isa ko naisip, sabi ko, kailangan ko, mabago ko yung Routine ng life mo. Lifestyle Or ko. may add ka. Lagi sa nakita ko yung result. Nung una, hindi ko talaga goal na magpalaki ng katawan. So, walang healthy lifestyle lang. Madagdag lang sa routine ko yung buhat. Kasi dati may coach ako kinuha na Chinese. Ano siya sa CrossFit. Yan ngayon, kinuwento mo last time, no? Oo. So, doon ko nagustuhan yung mga deadlift, mga squat. Mahirap lang ako sa snatch. Mahirap yung snatch eh. Minsan talaga, kailangan mo makahanap ng mentor na Totoo. i-align ka ng in a good way, di ba? Doon ako nag-start sa ganun. Tapos nung nakita ko sarili ko na mabilis ako mag-progress sa deadlift, doon ako na-addict. Kaya panay deadlift ako nun. Anong pinaka-heaviest mo para malaman naman nila na noong mga peak time mo dati? Yung peak time ko, 200 kg. Pero 1 rep lang yan. 1 rep Hindi ko na ulit inulit. Pero, try ko ba ibalik? Sa ngayon, 80% load lang ako. 160 lang. 5 reps. Ikaw naman, coach. Ilan yung yung... mukha lang siyang payat sa akin, pero lakas to. 120, ginanon niya. Sa deadlift, ako pinaka-last na try ko, 185. 185. 180. Tapos yung pangalawang tanong ko naman, syempre, related naman siya sa, ano na nga to, nasa dulo na ng isip ko yung pangalawang tanong. Nablangko ako dun sa pangalawang tanong ko. Sige, sige mo muna. Kuha ko ng sa next episode nyo nabangan yung pangalawa. Yan, yung next episode na natin, yung kasunod nun, yung pangatlo. Yung pangalawa, nakalimutan ko eh. Yung pangatlo? Yung pangatlo, kasunod, magkakatugma kasi yun eh. Okay. Yung pangalawa naman, ayun, nakuha ko na. Kasi ito yung madalas na-encounter ng mga simpleng tao eh, na nagpupunta sa gym. Ano yung transition? Pangalawa naman, yung ano masasabi mo yung paano mo nabigyan ng oras? 'Di ba? Kasi usually, 'di ba, yan yung mga Tama. sinasabi ng tao na ay, Wala kaming panggabi oras ko eh, pangano ko, ganyan. Kaya nga 'di ba nauso yung 24/7 na mga gyms? Totoo. Sa'yo naman, ano ang story mo naman? Ba't ko, kumbaga, Paano mo naisingit sa hectic na schedule mo? Pwede mo ba sabihin kung ano yung time na nagsimula ka, ano yung work related ka nung time na yun? naging ko siya eh. Parang naisip ko sa sarili ko nga, na yun nga, investment ko sa sarili mo na yung health mo eh. Number one kasi yung yung kasing iba inisip, kumain lang ng tama, pero kailangan mo rin kasi ng muscle para, kumbaga, kung gusto mo talagang humaba buhay mo. So naisip ko nun, talagang bibigyan ko ng time yung workout ko. Kasi yan na yung investment sa sarili mo eh. Diba? Na tipong kahit ano man yung isang oras lang para sa'yo, diba? Kaya ang problema, ang naging ko lang, Ano struggle mo nung that ang naging time? struggle ko lang nun, medyo naging medyo naging anti-social ako. Anti-social? Kasi syempre yung time mo para sa sarili mo, minsan may mag-aya sa uminom, ganyan. Pero syempre di mo magawa dahil alam mo kinabukasan, mag-workout ka. So parang naiwas ka sa kanila? Oo, naiwas ako sa mga ibang bagay. Pero kasi kung isipin mo in a long term, para rin naman sa'yo yun. Yung kailangan mo talaga bigyan ng oras yung sarili mo sa workout. So may mga struggle ka din pala nung nagsisimula ka talagang magsimula? Meron. Saka sa akin naging siya, lifesaver ko tong gym. Kasi mga time ako na-depress ako, ganyan. So ginagawa ko, putal ako ng gym. Imbis na nasa bahay lang ako, nakahiga. Sa gym ko binubuhos yung frustration ko, ganyan. Kasi nakaka-suffocate pagka halimbawa, bahay ka talaga mag-isip, di ba? Totoo. Kasi end of the day, maisip mo lang, sabi ko, wala akong nagawa today. At least kapag ka nag-workout ka, kahit man lang 1 hour sa isang araw, masasabi mo sarili mo na may na-accomplish ka. Parang achievement mo, mga mini achievement mo sarili mo. May techniques ba? Pero para magawa din ng ibang tao yung mga transition sa time, scheduling?
Ang ginawa ko scheduling talaga eh. Kailangan talaga, gawin mo siyang habit. Kahit man lang sa first month mo, kaya 30 minutes lang. Start ka sa 15 o 30 minutes. Hindi ba sayang membership nun? 30 minutes lang ako magpupunta ng gym para lang sa Hindi naman, sa umpisa lang yun, syempre. Kasi kumbaga, ang kailangan mo lang matutunan yung habit na dapat ma-attend ka. Alam mo may mga ibang member na magpapa-member, pero after 1 o 2 weeks, hindi na-attend. Diba? May mga ganun. So, kailangan matutunan mo muna yung habit na kahit hindi ayaw ng katawan mo, ayaw ng utak mo, dapat pumunta ka. Kasi gawin mo na siyang habit everyday. Hanggang sa hindi mo na kailangan mag-isip na kailangan pumunta sa gym o hindi. Pag nakuha mo na yon, saka magdagdag ng oras. Pag nakita mo na nag-i-enjoy ka na, okay, 2 oras ako mag-gym eh. Halos araw-araw. Parang parang ano na nga to? Hindi mo na Routine mo na. Hindi mo na alintana na Totoo. ginagawa mo yung bagay na yan. Basta importante yung gano'n na kailangan maging habit mo muna siya na pupunta ka. Kasama siya sa routine mo na katulad ko, 5 times a week ako. So, naging routine na siya. So, hindi ko na siya kailangan pag-isipan. Kumbaga, hindi na ako mag-struggle. Pupunta ba ako? Hindi. Kasi yun yung number 1 na struggle mo eh, pag gusto mo mag-gym. Connected din ba doon yung syempre yung sa pangatlong tanong magkakasabi ko nga sa'yo, magkakaparehas magkaka-align. Syempre, natuto ka ng magsimula sa gym, nagawa mo na ng oras. At the same time, matagal ka na din nag-gym, tama? Medyo matagal na rin. Matagal na. Mga ilang taon? Magkano na ngayon? Yung talagang straight, 6 years na ngayon. 6 years, tama? Oo. So, sa ibang tao naman, yun ang sakit. Pagkatapos ng mahabang pag-gym, napapa-stop kasi syempre, minsan may natatawag tayong boredom, tama? Na paulit-ulit yung ginagawa natin. Kahit sabihin natin nagpo-progress. Pero End of the workout, masaya ako kasi iba yung pakaramdam eh. Parang may euphoria akong pakaramdam na pagkatapos ko mag-workout. Yun yung hinahabol ko. Kahit hindi ako nagpa-practice, kahit alam kong hanggang doon na lang ako. Pero yung feeling ko after ng workout, yun yung iba kasi, pagkakaalam ko, ang hinahabol yung makita araw-araw si Gym Crush eh. Paano na lang yun? Bonus na lang yun. Ang bonus na lang yun. Bonus na lang yun. Pero for sure naman, excited rin naman silang makita ko pagka Kaya obligado ako pumunta araw-araw. parang kasalanan mo, no? Oo, kasalanan ko pa pag hindi ako pumunta. Pero malaking effect nga talaga yung kahit pa paano meron ka nilook up talaga sa gym, no? Oo, totoo yun. Totoo. Hindi naman sa pero kung halimbawa, in a general way, di ba? Oo. Parang iba yung, kilala ko to sa gym parang ganun. Totoo. Well, pero meron kayong community sa gym. Iba pa rin yung ganyan. So usually yun lang naman yung parang 3 tanong ko Oo. na nasagot mo naman in your own way. Oo. Wala naman kasing tama-mali dun sa Tama. interview natin eh. Parang based on experience, yung may tutulong mo, baka sakaling yung Tama. nakakapanood nito, hindi nila inaakala, di ba? Hindi kasi minsan yung mga FYP natin o kaya algorithm natin, binibigay yan ng hindi sinasadya eh. Oo. Binibigay yan, ibig sabihin sign. Baka pag nakita mo tong video na to, sign na to. Sundin mo na. Bigyan mo na ng chance yung sarili mo kung di ka pa nagsisimula mag-gym. Hindi ko Tama. naman sinasabi na mag-gym ka dito, pero kung meron kang malapit sa bahay mo, Totoo. meron mismo sa may building nyo, i-start ka lang. Huwag kang matakot na ang daming kailangan gawin. O Yung iba baka kasi yun, tama, isa pa yan. Yung iba kasi natatakot magsimula, ganyan. Kasi na-intimidate sila. Mukha lang kaming nakatakot pero friendly inside. friendly inside. Lalo na yung malalay katawan, kala mo nakakatakot. Sobrang friendly ng mga yan. Pero sila pa yung pinaka matulungin talaga, no? Totoo. Pag akala mo minsan na ikaw yung pinag-uusapan sa gym, huwag ka maniwala. Totoo. Madami na kaming na-encounter na ganyan, walang pakialam sila sa'yo. Totoo. Pagka pumunta ka ng gym minsan, ang may pakialam lang sa'yo is coach talaga. Kasi kailangan makabenta sila. Kaya kukulitin ka nila. Yun talaga. Kailangan nila ng quick reality ba yan? Totoo naman. Usually naman, kaya naman meron talagang coach. Either pinapasahudan sila in the same time, or pangalawa is kailangan nilang magturo talaga. Totoo. Saka sila ang mag-focus para sa'yo.
Kumbaga ang coach kasi ano yung maganda yan. Pag nag-start ka, sila yung mag-guide sa'yo kung ano yung dapat magawin. Lalo na sa gym, medyo intimidating kasi yung ibang machine, di mo pa alam paano gamitin. Sila yung magtuturo sa'yo kung paano yung tamang gamit. Ganun. Tapos ang aking session sa'yo So, ganun lang. Next episode tayo. May next episode pa kami pero ang pag-uusapan naman namin doon ay abangan nyo kasi tungkol naman siya sa workout routine. So, Pwede natin itackle yung pinaka 3 basic or 5 basic simple na pwede mong matutunan kay Ryan. Yun. Tama? Yes. Parang pwede ka ng may tagline ka dapat na na hindi lang Ryan. Ano bang pangalan mo sa Actually, kung may, mahilig ako manood din ng anime. Dati nauso kasi yung Senpai. Senpai Ryan ang Senpai nakapangalan. Ryan, Ayun, okay. yun pala. Merong pala. Pwede. Tama pala. Tama lang yung Senpai kasi Senpai, pwede kang teacher, pwede kang parang guru, big brother, parang mga ganun, ganyan, di ba? Parang senior, ganun. Senior, oo. So, marami ka matututunan kay Senpai Ryan. Kaya, wag natin i-miss yung chance na magkasama tayo ng mga ilang araw bago Kaya siya nga. umuwi ng Pinas kasi uwi siya ng Pinas eh. Baka Yung magkita kami sa ibang sa ibang location. Oo. Mabalik ako dito, pero mga January na. So, medyo matagal-tagal. So, maraming episode ang kailangan mabuo bago makauwi. Tapos, marami na siyang episode kung saan siya pupunta at magkikita ulit kami. Okay, Yeah. so, yun lang para sa amin. Peace out. Salamat.